Ayan mga kabokals. Yan, Sir Maximo. Ay, laki-laki ng itlog yan, sir. Pantay na pantay. Yan, Sir Maximo, ito na. Ayan. Ang cute na lalagyan niya. Linis yan. Babasahin ko rin, sir, para hindi siya ma-stress. Para ito, ganyan lang. Yeah, sir. Yun. Secured. Sir, thank you po. Ayan. Ayan, mga kabokals. Puro lalaki po ito. Ayan. Ayan mga kabokals. Yun. Ayan mga kabokals. So quality yan, no? Ayan, Sir Marlon, no? Safety yung mga bake, oh. Naka-cage talaga. Yung iba kasi na ano, walo po yung naibenta nating biik ni Kimberly. Ngayon, doon po sa mga nagtatanong, good morning mga kabokal. Ayan, ngayon ko lang may ikakalat yung ano. Ngayon ko lang po may ikakalat itong nilabas sa ating mga pupo na manok na may ano, na may pusot ng cocolamber. Dami pa rin, oh. Peste daw pala to mga kabokals. Ito pala yung ano, yung nagiging ano, ulang ba yun? Ulang yung sumisira ng mga nyug. Ayun na mga kabokals, milky, oh. Nakikalat na. So ikinalat ko para mas madali siya mabulok. And sakto nga kasi hindi natin muna gagamitin itong sugaan ng ating mga kambing. Sakto lang yung panahon na yan para mabulok yung ipot. Yan. Kasi masama din pala yun sa ano, sa kambing, yung ipot ng manok mga kabokals. Kaya kailangan mabulok siya talaga. Tama-tama nag-uulan pa. Yan, para pagka tag-araw na,
Yan po pwede nating sugaan ng ating mga alaga. Pati si Milky hindi ko muna ilalagay dito. Hayaan lang muna natin. Siguro igagrass cutter ko lang yung mga gilid-gilid. Pero yung damo dito sa gitna, hayaan lang natin lumago para magsilbing pagkain ng ating mga alaga pagdating ng tag-init. Makalpa sila dito. Yung plano kong i-partition mga kabokals, ipa-partition natin para hindi sila sa buong area lalakad-lakad. May time yung isang part na na mag-heal. Ayan, mag-heal. Ayan. So gagawin na natin sistematiko yung ating pagpapalpas ng ating mga kambing sa tag-araw mga kabokals. So yan. Yan po sa wakas nagawa ko rin. Nailatag din natin. Ito yung mga natira mga kabokals na puro lalaki. Yung isa dyan hindi kapon. Kaya Sir Maximo yan. On the way na yung rider. And then yung tatlo kapon kay Ma'am Marlene. Yan. Mamayang hapon din pipick upin. So yan. Napakain muna natin sila. Ngayon po ay alas 8 ng umaga. Tapos yan, pinapainom natin. Yan, kasi dry feeding po. Pagkatapos niyan, pinapainom naman natin yan. Yan, malalakas talaga kumain, no? Yung kay Sir Marlon, okay na. Nakarating na sa kanila. Na-deliver naman na maayos. Kaya mga kabokal, so naubos na nila yung pre-starter na nilagay natin. So ayan po yung kinakain ng mga magulang nila, mga magulang. Yan po yung pinapakain natin sa ating mga breeders. Darak sa mais, may molasses at vitamins. Then sinabawan natin. So yun na rin ang pinapainom ko sa kanila kasi nasanay po yan nung kasama nila yung nanay nila na sumasalo sila. So ayan o. So yun, parang pinakainom na rin nila yan. At the same time, may kasama pong molasses at vitamins yung kanila naiinom. Pero yung kanina pinigay natin na pre-starter ay naubos nila. Yan. For pick up na mamaya mga kabokals. Nakausap ko na si Ma'am Arlene at saka si Sir Maximo. On the way na yung rider ni Sir Maximo. Then sila Ma'am Arlene mamaya mga around 3 PM. Po. Yan, pasensya na po doon sa mga nagme-message na gustong mag-avail ng biik. Yan, puro reserve na po. Pati po yung iaanak ni Pasha ay naka-reserve na po yan. So, siguro mga March or April next year na po ulit tayo magkakaroon. Diyan na yung rider na pipick up nung barako ni yung bake ni Sir Maximo na gagawin barako. Ayun, no? Kita-kita itlog mga kabukas, oh. Catch you. Catch you, boy. Catch you, boy. Ayan mga kabukas. Yan, Sir Maximo, oh. Ay, laki-laki ng itlog yan, sir. Pantay na pantay. Yan. Ito yung napili ko para sa inyo. And syempre mule foot as you have requested. Ayan. Yan mga kabukas, quality to. Si Andrew, type na type ito eh. Sabi niya kung kaya pa niya, siya na kukuha. Ayan. Quality yan mga kabokals. Oh, Berkative ang nanay, pure native ang tatay, and mule foot. Mule foot kasi ang nanay eh. Ayan, oh. Mule foot ibig sabihin, yung kuko niya po ay walang hati. Ayan, oh. Ayan.
Wala pong hati yung kanyang kuko. Yun po yung sinasabing mule foot. Ayan, so meet up ko na lang siya doon sa may Tukod Elementary School. Another one. Ayan, nandito na tayo mga kabokol sa Tukod Elementary School. Ayan, sir. Ayan, pipick up. Dito malalagay? Ah, dito. Ayan. Ay, nakagaya na, hindi na ilalabas? Hindi, labas natin. Baka maano. Baka ma-checkpoint. Oo. Ay, hindi naman siguro. Hindi, pag nakaganyan. Ay, oo. Madadali ka dito pag nakita nila yan. Makakala ay bayawak. Oo. Tapos basta, picture ako lang ha. Tapos pa-selfie Oo. na rin ako. Oo. Ngayon ako magdadala ng ganyan. Ah, ngayon lang? Galing ka pang Baguio? Oo. Oh, grabe. Oo. Ito, sir. Sir Maximo, ito na. Ayan. Ang cute na lalagyan niya. Linis yan. Babasahin ko rin sir para hindi siya ma-stress. Ganyan lang. Yeah sir. Yo. Yun. Secured. Sir, thank you po. Okay na naman yan sir na. Ha? Okay na to. Bayad na. Bayad na, oh. Ingat sir, ingat. Oo. Ayan mga kabukals. Diretso ka na, Batangas. Talagang nag-ship ka ng mga shipper ka rin talaga. Mga tuta po dinideliver ko. Tuta. Ay, diniliver mo sa Baguio, aso? Apo. Mamahalin, yung mga mamahalin. Anong klase? Pomeranian po. Ha? Pomeranian. Pomeranian? Secured naman, sir. Secured. May basahan naman. Ayan. Ingat, sir. Ingat. Ayan, mga kabokals. Ang gandang hapon mga kabokals. Ayan. So, nandiyan na po sila, Ma'am Erlene. At pipick upin na po itong 3 big. Tumatalong po. Ayan. So, sasako ko muna. Pero dyan lang naman sa may taas. Itataas ko lang. Sir, sandali lang sir, sandali lang, asa ka na? Saan ka punta? Ha? Wait lang, may pipick up ng biik, nasa taas. Oo, sa taas, kinukuha ko lang yung biik, lalabas na ako doon. Ayan. Mga kabokals. Puro lalaki po ito, kapos. Ayan. Ayan mga kabokals. Malaki na ang mga baboy nila. Ano na, December, baka ganun na. Ayan paparami. Sa inyo yan, sir? Saan? Santa Maria? Santa Mesa ka? Taga Maynila pa pala sila, no? Voice over mo na lang to, sir, ha? Maingay aso.
ano, ng... Oo. Ayun. Mga kabukas, may credit sa akin. Wala na. Makasakan tayo bilang pagkain. Ayo, early win yun sir ha. Early win. Pero pag ano, wala kayong mabilan to, sa tayo nung isa iba pwede naman. Di ba, may problema transition sa pagkain, kailangan Opo, kaya kailangan mo muna bumili ng early win. Ako sa lugar mo nung kumakain maganda yan. at yan, mga 2 weeks na. Kasi kasama nilang nanay nila kumakain sila. If you Sila lang talaga, tatlong araw, walang halong dito. tatlong araw. Pero sir, pag nag-transition ka, 2 araw lang sila magtatae. Oo, kasi ganun din ginawa ko eh. Pero yun, Kasi yung mga ibang nagbibig, isang araw hindi mo na kumakain. Haluan mo lang konti. basta yan, early win tapos ano, mas gusto ko na yung wet feeding. Sir, oh. Okay na. Ayan mga kabukas, so balik tayo sa ating alagaan. Kalilinis ko lang ng flooring nila. Si Kanor mga kabukals. Dito po sila galing oh. Ayan, nagsakati na ako ng para bukas ng ating mga kambing. Time check 4:30. Ayan, dito po galing ang ating mga biik kanina. Tunais na bombahan na rin po natin. Ayan. Kasi meron pa tayong biik doon na ilalagay dyan. Pero hindi pa naman ngayon. Ito po yung kanilang nanay, si Kimberly. So yan ay patatabain uli natin mga kabukals. Re-recondition natin siya. Purga. Yung vitamins naman nila mga kabukals, araw-araw tayo nagbibigay. Yung vitamins na powder na ilalagay sa pagkain. B12, multivitamins. Ayan. So yan po. Si Kimberly. And ito po yung susunod natin mga anak next month. Si Basha. Mga kabukals. Yan o, umbok na yung kanyang tiyan o. Umbok na. Hinihingal, mainit kasi. Kaya lang di ako nagpaligo kasi alanganin na hapon na. Ayan. Bukas na lang sila maliligo. Pagka nagpatuloy yung ganitong init. Parang ano na mga kabukals, parang palipas na yung tag-ulan ha. Iba na yung simoy ng hangin eh. Saka parang ilang araw na ba? Ilang araw na rin mainit dito sa lugar namin. Yan, ito po yung ano, anak ni Tricia. Yan, ito po ay nahuli. Ang pagitan nila is parang nasa more or less 2 weeks dun sa anak ni Kimberly na naibenta na natin ngayon. So ito po 8 piraso. Ito po ay nahuli lang ng more or less 2 weeks dun sa anak ni Kimberly. So reserve na rin po lahat kay Ma'am Irene at kay Sir Paul. Bayad na rin po ang reservation fee niyan. So baka next week ikapunin ko na yung mga lalaki. Kasi kakapunin po lahat. Pero nakalimutan ko nilang babae rito ah. Nandito sa records ko eh. Pero yan, ano, combination pa po ng lalaki at babae yan. And yun, lahat nga po kukunin. And ito po ay pinareserve na rin nila yung laman ng tiyan ni Basha. So yan ay reserve na rin po kala Ma'am Irene at Sir Paul. Yan. Ayan mga kabokals, so maraming salamat. Shoutout po muna tayo sa mga nag-avail. Yung nag-pick up kanina na rider para kay ano yon, para kay Sir Maximo Portugal going to Batangas. And then eto, sila Sir Eman or Sir Emmanuel at si Ma'am Arlene, tatlong bake sa kanila.
Plus, bumili pa ng 2 tray na itlog. Yan, thank you po. Sir Emmanuel and Ma'am Arlene. And then yung the other day po, yung prinomote kong isang pet shipper na kaya mag-deliver sa Mindanao, sa Visayas. Kaya ano yon? Kay Sir Marlon Mirales. Yan, shoutout din kay Sir Marlon Mirales from Pangasinan. So, all in all, 8 po yung naibenta nating biik ni Kimberly. Ngayon, doon po sa mga nagtatanong, 3.5 po ang isa nung benta natin ng biik. So, 8 po yung naibenta natin, 3.5 times 8 equals 28,000. So, naka 28,000 po tayo kay Kimberly sa isang anakan niya. So, maganda rin pong hanap buhay, or kung ako po tatanungin nyo, maganda po yung pagbebenta ng biik kasi hindi mo na sila kailangan gastusan ng malaki, hindi ka na kailangan mamuhunan, hindi mo na sila kailangan pakainin ng matagal. 45 days from pagkapanganak ay naibebenta mo na sila ng 3,500 to 4,000, depende po sa laki at depende po sa quality. Ayan, yun po ang bentahan ng biik. Iba po ang presyo ng hybrid, syempre mas mahal po ang hybrid. Hindi ko lang sigurado kung magkano eksakto, pero ang alam ko ay nasa 5,000 mahigit ang hybrid naman na biik. So yun, so parehas pong magandang negosyo yan. Kaya lang mas napili ko po kasi yung pagbebenta ng biik gawa nung hindi ko na kailangan mamuhunan na malaki, hindi ko na sila kailangan alagaan na matagal at nagiging pera na kagad. And then si Kimberly nga, ikukondisyon lang natin yan, pabubulugan na naman. So gano'n na naman, 114 days, pagkatapos siyang pabulugan, manganganak na naman siya, and another 45 days, may bebenta na naman natin yung mga biik. So yan, ang target market natin sa ganitong klaseng pag-aalaga ng native pigs ay yung mga nagsisimulang mag-aalaga ng native pigs, yung nagsiset up pa lang na kanilang alagaan, or yung mga nagpapalit na mga breeders, yung gusto nila magpalit, siguro umiiwas sa inbreeding, mga ganyan, or masyado na matatanda yung kanilang mga breeders, gusto nila kumuha ng iba. So yun po yung mga kumukuha sa atin. Plus yung mga naglilitsyon, katulad nila Sir Emmanuel, alam ko yung kinuha nila sa atin kanina ay pang litsyon yun. Gagamitin nila pang litsyon yun. So di ba, ang pag-aalaga po native pigs, mga kabokals, napakadaling i-market. Una-una po, ang lechon business, ang lechon industry ay napakalaki. Napakarami pong naglilitsyon. So, doon pa lang po, ay hindi na po tayo mawawalan ng market. So, native pigs, mga kabokals, isa sa magandang gawing hanap buhay. Huwag ka na lumabas. Ayan. So, ayun, ay shoutout ko na sila. So, hanggang dito na lang, mga kabokals. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po Sir Boy at Sir, thank you so much. And siyempre shoutout din po kay Ma'am Gina OM. Ayan, isa po sa tumulong sa atin para po tayo ay makabangon sa pag-aalaga ng native pigs. Isa po siya sa tumulong sa atin. Ma'am Gina OM, maraming salamat po. So muli, ito ang inyong kabokals farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!